Nabulabog ang katahimikan ng dalawang ibon dahil sa sigaw ng ina ni Shin Soobin. Paano ba naman ay pinagtutulakan siya ng ina na pumunta sa isang blind date na sinet up ng kanyang ina? Kahit kailan ay tutol siya sa blind date pero nagwagi pa din ang kanyang ina sa pantataboy sa kanya. Walang nagawa si Soobin kung hindi ang umalis kahit na ilang beses na niyang sinabihan ang ina na walang siyang balak magpakasal. Mahinhin na nakitungo si Soobin sa lalaking kaharap. Mahangin na tawa ang tanging sagot ni Soobin sa lahat ng kayabangan na minumutawi ng binata. Simula sa pagmamalaki ng kanyang mga magulang na nagsumikap para bigyan siya ng magandang buhay kahit na nag-iisa siyang anak. At nais niya na palitan ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Kinamusta si Soobin ng kanyang kadate at nagtanong tungkol sa kanya, at nalaman ng binata na meron pag-aari ng restaurant sila Soobin, isang maliit na restaurant na nagbibenta ng tteokbokki. Amin ng binata na kung nais ba ni Soobin na makasama pa ang ina. Hindi dahil sa ayaw niya, ngunit napaibig siya sa dalaga. Isip-isip ni Soobin ano pa kaya ang dapat niya sabihin sa binata. Ang plano lamang niya sa buhay ay ang makasama ang mama niya at ipagpatuloy ang kanyang trabaho hanggang sa mapromote. Pasensya na pero sa tingin ko ay hindi tayo para sa isa't isa. Sana mahanap mo ang taong para sa'yo, prangkang sabi ni Soobin. Aalis na sana si Soobin nang pinigilan siya ng Ginoo at sinabi na pag-isipan niya at huwag basta magdesisyon. Dagdag pa ng Ginoo, alam niya na nagbabago ang isip ng isang babae kapag kinasal na siya at hindi habang buhay ay maalagaan ang kanyang ina. Kahit di niya gusto na wala pang retirement savings si Soobin, ay ayos lang at ikinokonsidera niya na bumili ng bahay malapit sa ina ni Soobin kung nanaisin niya. Hindi na nakapagtimpi si Soobin, ginawa niya ang lahat na maging magalang sa Ginoo, ngunit tila napuno siya sa mga sinambit ng lalaki. Kung masyado kang nagsasalita na na-appreciate mo ang mga magulang mo, dapat alam mo na na-appreciate ko rin ang nanay ko, sabi ni Soobin. Tinukso pa ni Soobin ang lalaki na magaling na anak lang siya sa salita at dapat napakitunguhan niya ng mas mabuti ang kanyang mga magulang. Paninindak ni Soobin na ikinatakbo ng binata. Sa sobrang galit ni Soobin sa panunukso sa kanyang ina ay pinagbuntungan niya ang hawak na baso at nais pa na murahin ang lalaking nakadate. Pilit na ikinalma ni Soobin ang sarili at sinabi sa sarili na kaya ko ang sarili ko. Ngunit sinusubok siya ng tadhana. Paano ay sinalubong siya ng lakas ng ulan at hindi niya alam kung ano ang idadahilan niya sa kanyang ina tungkol sa kanyang walang katuturan na dati. Habang naglalakad ay napansin ni Soobin ang mag-ina na nakasilong dahil sa lakas ng ulan. Inalok niya ang kanyang payong sa ina na may dalang anak. Nang makaalis ang mag-ina ay patakbo na sinugod ni Soobin ang ulan ng magulantang siya sa nagsalita. Hindi ka pa din nagbabago. Si sino ka? Kriminal? Si kamatayan? Natatarantang tanong ni Soobin. Jae-jun. Ani ni Soobin nang tuluyan na niyang makita ang mukha ng tumakot sa kanya. Ang tagal nating hindi nagkita, sabi ni Yejun. Marami kang dapat bayaran. Dagdag pa niya, ngunit hindi iyon pinansin ni Soobin. Bakit bigla ka na lang sumusulpot na parang multo? Tinakot mo pa ako. Inis na tura ni Soobin. Hindi pa rin nawawala ang pagkainiti ng ulo mo. Panunukso ni Yejun. Sino nagsabi na mainit ang ulo ko? Galit na sabi ni Soobin. Pumunta ka ba para sa pera? Tanong ni Soobin na ikinatango ni Yejun. 10 taon na ang nakalipas at nais ni Yejun na sinilin si Soobin. Magpakasal tayo. Ano sinabi mo? Tanong ni Soobin, ngunit hindi sumagot si Yejun at kinamusta niya ang ina ni Soobin at ang restaurant. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Anyaya ni Yejun, ngunit hindi nais ni Soobin kung maaari ay sa ibang araw na sila mag-usap. Hindi sa tatakasan niya ang kanyang utang ngunit hindi maganda ang pakiramdam niya. Tila walang pakialam si Yejun at nilayasan si Soobin na walang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Bakit kailangan mo ko iwan sa ulan kung meron kang payong? Pagsusungit ni Soobin nang lumapit siya kay Yejun, ngunit mapang-asar na lumayo sa kanya si Yejun habang pinunasan ang kanyang damit. Ha? Nakakairita ka pa din, asar na sabi ni Soobin, ngunit hindi nagpatalo si Yejun, nakakaasar din ang pagmumukha mo. Hanggang sa pareho na sila sumabog sa galit. Nang makahanap sila ng komportabling lugar ay bumalik sa alaala ni Yejun ang napag-usapan nila ng kanyang ama. Binigyan siya ng palugit ng 1 buwan para magpakasal dahil kung hindi ay mismo ang kanyang ama ang maghahanap ng babae para ipakasal sa kanya. Sa totoo lang, hindi gusto ni Yejun ang magpakasal, ngunit hindi sa kanya mapupunta ang negosyo kung hindi niya gagawin iyon. Labag man sa loob ni Yejun ay inamin ng kanyang ama na meron na lamang 6 na buwan para mabuhay ang kanyang lola. Kaya no choice siya kung hindi alukin ng kasal si Soobin. Pangatlong beses na siyang paulit-ulit na nag-alok kay Soobin, ngunit malakas makatanggi ang dalaga. Ano sa tingin mo ang kasal? Si Raulo, sambit ni Soobin. Sa tingin mo ba gusto ko? Sabat ni Yejun. Di nababaliw ka na nga. Tanong ni Soobin na sinagot ni Yejun na hindi ako baliw, seryoso ako. Hindi mo naiintindihan. Sabat ni Soobin nang pinutol ni Yejun ang kanyang sasabihin, 1 taon lang. Kung tatanggapin mo ang offer ko, wala ka ng utang sa akin. At umakto na parang walang nangyari. Dagdag pa ni Yejun na kung bakit pa kailangan makipag-date ni Soobin kung di naman laro ang pagpapakasal. Walang plano magpakasal si Soobin dahil kung hindi bakit sa 13 na nakipag-date siya ay wala siyang natipuhan. Pinaiimbestigahan mo ba ako? Tanong ni Soobin. Aminado si Yejun na hindi siya haharap kay Soobin na hindi handa. Hindi siya kikilos ng hindi nag-iisip. Walang nagawa si Soobin kung hindi ang mapaisip na isang manloloko si Yejun na parang isang ahas at kahit kailan hindi nawawalan ng pera. Iyan ang pagkakakilanlan niya kay Yejun. Huwag ka nang magpakita ulit at babayaran ko ang utang ko, paalam ni Soobin. Paano mo ko mababayaran at ang interest? Nag-antay ako ng 10 taon kung meron kang pera di sana nabayaran mo na lahat, sabi ni Yejun. Bilin pa ni Yejun na 1 buwan lamang ang palugit niya at ang nais niya ay mapasa kanya ang mana at ang negosyo. Humirit pa si Yejun na pag-isipan mabuti ni Soobin.
Isang taon lang at bibigyan niya ng pera si Soobin at ang ina nito. Galit na napalingon si Soobin at sinabihan si Yejun na hindi niya gusto ang ideya nito, saka tinaas ang gitnang daliri at sinumpa si Yejun. Nang makauwi si Soobin ay kinamusta siya ng ina, ngunit walang gana si Soobin at humiga sa kama. 100 milyon ang utang niya kay Yejun. Nakapagpatayo siya ng restaurant para sa ina at nabayaran ang panggamot sa ama niya, ngunit lahat ng iyon ay naubos na parang bula. Ang problema ni Soobin ay sinisingil siya kapalit ang kasal imbis na pera. Kaya lalong namproblema si Soobin. Ang totoo, nagkakilala sila ni Yejun nung 6th grade sila sa elementarya at hindi naging maganda ang ugnayan nila sa isa't isa. Ano nga ba nangyari sa kanila? Isang transfer student si Yejun sa pinasukan na paaralan ni Soobin. Magkaklase silang dalawa at naging usap-usapan sa klase si Yejun dahil sa kagwapuhang taglay. Inalok ni Soobin ng pagkain si Yejun nang mapansin niya na hindi pa kumakain, ngunit tinanggihan iyon ni Yejun na hindi niya kinakain ang bigay sa kanya ng hindi niya kilala. Nagkaroon ng isang picnic trip ang buong klase nila, akala ni Soobin ay walang perang pambayad si Yejun. Kaya palihim niya ibinigay ang kanyang alawan sa pagtago sa mesa ni Yejun. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, paano ay nawala ang pambayad ng kanyang kaklase. Ang napagbintangan ay si Yejun dahil ang tingin sa kanya ng mga kaklase niya ay wala siyang pera at mahirap. Kinausap ni Soobin ang kanyang guro na sa kanya ang pera na itinago niya sa mesa ni Yejun. Tulong niya kay Yejun, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang guro at lumalabas na tinatakpan niya lang si Yejun dahil sa naawa siya. Lahat ng akusasyon kay Yejun ay napawalang bisa dahil sa kalaunan ay nakita ng bata ang kanyang pambayad na nakaipit sa isang notebook. Humingi ng paumanhin si Soobin, nais niya lang ay ang tumulong. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Yejun, ngunit mapilit si Soobin at nagtanong kay Yejun kung ano ang dapat niyang gawin para makabawi, ngunit tumanggi si Yejun. Bagkus ay binantaan ni Yejun si Soobin na maghihiganti siya sa nangyari at kung maaari ay lubayan siya. Kung ano ang nararamdaman ni Yejun ay nais niya iparamdam kay Soobin. Simula noon ay naging mailap na sila sa isa't isa hanggang sa makapagtapos sila ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon ni Yejun si Soobin na makapagpaliwanag sa nangyari. Nalugi ang negosyo ng ama ni Soobin kaya wala silang choice kung hindi ang lumipat. Panaka-naka pa rin ang pagkikita nilang dalawa ni Yejun, ngunit walang ibang maramdaman si Soobin kung hindi ang matakot. Nang makilala ni Soobin si Yejun, mababago ang takbo ng buhay niya. Nag-offer ng 100 milyon si Yejun bilang utang sa ina ni Soobin. Piyong pinadinig ni Yejun kay Soobin na tinulungan siya ni Soobin nang bayaran nito ang kanyang school picnic. Magkakaroon lamang ng bisa ang utang ni Soobin kapag nakapag-umpisa na siya magtrabaho. Kung tutuusin, hindi iyon utang kung hindi isang kasunduan. Hindi man gusto ni Soobin, ngunit hindi niya matanggihan ang alok ni Yejun. Bakit ko nga ba ito ginawa? Sambit ni Yejun sa ina ni Soobin na nabigla sa laki ng offer ni Yejun dahil mahalaga iyon para sa kanya. Makahulugang tumingin si Yejun kay Soobin at nilapitan siya. Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Hindi ba magkaibigan tayo? Huwag ka na magmatigas, hindi ko naman ibinibigay iyon. Kung may nais akong abutin dapat makuha iyon hanggang sa huli. Siguraduhin mo lang na babayaran mo ko, sambit ni Yejun bago umalis. Nanginginig ang mga kamao ni Soobin. Ang akala ng lahat ay si Yejun ang nagnakaw ng pera para sa school picnic. Naging miserable ba siya? Hindi, dahil kakaiba ang paghihiganti ni Yejun.